Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at inutos na maalis ang lagnat. At nawala nga ito. Noon din tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Pinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita, sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang wag munang umalis. Subalit sabi niya, dapat ko rin ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat yan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Mga kapatid, sino ba sa atin ang hindi napapagod? Sino ba sa atin ang hindi nade-drain sa ating mga ginagawa at trabaho? Minsan, nararanasan natin yung wala na tayong mailabas. Ito ay dahil sabi nila, ang buhay daw ay isang balancing act. Meron daw tayong mga bola na binabalanse. Nandyan yung trabaho, yung ating personal na buhay, ang ating pamilya, ang ating pananampalataya. Pero alam niyo po, doon po sa mga bola na ating binabalanse, isa lang po ang rubber ball. Pero yung tatlo, gawa po sa glass o babasagin. At hulaan niyo po ano yung rubber ball, yung ating trabaho. Na kahit na mabitawan mo, pwede pa naman mag-bounce back. Pero yung iyong kalusugan, yung iyong personal na buhay, yung iyong relasyon sa Diyos, sa iyong kapwa, gawa po yan sa glass. Kapag nabitawan mo yan, mababasag, ang hirap buuin muli. Di po ba? Kaya pagod na pagod tayo kasi pinagsasabay-sabay natin. At minsan, hindi natin maiwasan, tayo'y nauubos. Ang tawag natin dyan ay burnout. Di po ba? Ngayon sa ating ebanghelyo, si Jesus ang galing na magbalanse ng lahat. Kasi maghapon siyang naglilingkod, nagpapagaling, nagpapalayas ng mga masamang espiritu. Pero tignan niyo po, pagkatapos, malakas pa rin siya. Hindi na burn out ang ating Panginoong Hesukristo. The Gospel said, at daybreak, Jesus left, went to a deserted place, and yet the crowds were seeking Him. Here, Jesus is showing us 3 ways on how to handle our stresses and our burnouts. May 3 pong ginawa si Jesus para hindi siya maubos at mapagod dahil sa mga hamon ng buhay. The first is, Jesus knew how to balance work and rest. Kailangan pantay ang dalawang yan. Si Jesus hindi lang puro trabaho. Kahit na siya'y anak ng Diyos, naghanap siya ng oras para magpahinga at magdasal. Tayo, minsan sobra tayo sa Superman mode. Kala natin, kaya natin ang lahat. Di po ba? Pero nakakalimutan natin, tao lang tayo, hindi tayo ang Diyos. Ito nga po, si Jesus, Diyos na yan. Huminto, nagpahinga. Paano pa kaya tayo? Ang kapatid, tandaan natin ang kandila, hindi naman agad mauubos.
kung pinapatay mo paminsan-minsan. Di po ba? At hindi ka agad mababurn out kung matututo ka na magpahinga. Ganda nung salitang yan, no? Magpahinga. Huminga ka lang. Kailangan mo ang hangin galing sa banal na Espiritu. Mahirap po na mag-isip kapag gutom. Tandaan nyo yan. Mahirap mag-concentrate kapag kulang ka sa tulog. Mahirap magtrabaho kung may sakit ka. Kapatid, pakinggan mo naman ang iyong katawan. Ang katawan mo, yan ang sasakyan mo. Ang katawan mo, yan ang sasakyan ng iyong kaluluwa. Habang naglalakbay ka dito sa mundo. Kung hindi mo iingatan yung iyong katawan, sisingilin ka niyan sa oras na hindi mo inaasahan. Di po ba? Please, don't sacrifice your health for wealth. Because your health is already your wealth. Amen? Hindi matatapos ang trabaho. Palagi at palagi, meron tayong gagawin. Amen? At hindi rin matatapos lahat ng problema mo. Habang buhay ka, may problema ka. Amen? Kahit na mapatapos mo ang mga anak mo sa pag-aaral, meron na naman problema mo ang asawa mo. Kahit na sabihin mo, natapos na yung problema mo sa asawa mo, tumigil na sa pagbababayan, lilitaw naman yung sakit ng iyong katawan. Walang masama na isipin mo, alagaan mo ang iyong sarili. Amen? Kapag inaalagaan mo ang iyong sarili, pinapakita mo sa Diyos, katiwa-tiwala ka sa binigay niya at pinagkaloob niya sa iyo. Your body, your health is a gift from God. Take good care of it. You only have one body. Amen? Wala nang iba. Wala namang replacement part yan eh. Di po ba? So, when you rest, you show to God you are grateful. Alam niyo po kung bakit minsan ang daming namamatay sa pagkain. Maraming namamatay sa pagkain hindi dahil mali ang kanilang kinakain. Ano talagang nakakamatay sa pagkain? Ito po yung habang kumakain, iniisip pa yung kanilang kinakain. Nagigilty doon sa kinakain nila. Kumain na naman ako ng chicharon. Tataas na naman ang aking presyo. Kumain na naman ako ng ice cream. Tataas na naman ang aking diabetes. Alam niyo po, pag kumakain kayo, mag-enjoy lang kayo. Pag kumakain kayo, magpasalamat kayo. Yan yung magandang gawin. Ang pagkain mo, hindi lang para lumakas ang iyong katawan. Sa pagkain mo, sana magkaroon naman ng tuwa ang iyong puso at kaluluwa. Amen? Treat your eating also as your resting. Kakaunti na lang yung break mo. Pagkatapos, kumakain ka. Nagtatrabaho ka pa. Kawawa ka. Learn to balance your work and your rest just like Jesus. Give your rest quality time. But secondly, don't just rest, but also pray like Jesus. Pwede naman po na matulog na lang po si Jesus eh. Pwede niyang sabihin na, Diyos Ama, alam mo naman, napaka-busy ko. Babawi naman ako sa tulog. Naunawaan mo naman ako. Pero tingnan niyo po kung anong ginawa ng ating Panginoon. Pumunta daw siya sa tahimik na lugar, nakikipag-usap siya sa kanyang Ama. Kasi ang tunay na pahinga, hindi lang po physical. Amen? The deepest rest is spiritual. True rest is resting in the presence of God. Ang pagdarasal po, sana wag niyong isipin na obligasyon. Ang pagdarasal po, kailangan ng ating kaluluwa. Kasama sa plano ng Diyos na tayo ay nakakaranas ng pagod. Kasi kung hindi tayo mapapagod, hindi tayo hihinto, di po ba? Kapag burnout ka, isang tanda yan na hindi mo lang kailangan magpahinga, kailangan mo ding manalangin. Ang dami sa inyo, di ba? Nararanasan nyo yan. Pahinga ng pahinga, pero bakit pagod na pagod pa rin kayo? Kasi meron pa rin kulang. Nagkukulang ka sa pananalangin, nagkukulang ka sa pagdarasal. Amen? First, find time to pray. Because prayer is a time to rest with the Lord. Kaya nga po, sabi ni St. John Marie Vianney, ang tunay na pahinga ay hindi mo lang makikita dito sa mundo. Kung hindi ang tunay na pahinga ay tahimik
na pananalangin sa presensya ng Diyos. If you are stressed in praying, you are not really praying. Daming sa inyong ganyan. Nananalangin pero pagkatapos manalangin, nag-aalala pa rin. Pressured pa rin. Real prayer should lead you to peace. If you are praying and then after praying you are stressed, you're doing something wrong. May mali sa iyong ginagawa. Kung nananalangin ka at pagkatapos pagod na pagod ka pa rin. Kasi ang tunay na pananalangin ay pagsuko sa Diyos. Hindi ka mababurn out, kapatid, kung ginagaya mo ang pagdarasal ng Panginoon. Kasi paano nagdarasal si Jesus? He cast all of his anxiety to God. Diba? Ano po yung dasal ni Jesus sa hardin ng Gethsemane? That it's not my will, but your will be done. Ganyan dapat kayo magdasal para maging magaan ang iyong mga dala. Thy will be done, O Lord. Sinusuko ko sa iyo lahat, Panginoon. Huwag niyong dalhin lahat dahil hindi mo kaya ang lahat. Amen? Kaya naniniwala tayo ang Diyos, kaya niya ang lahat. Amen? Third and last, please remember your mission. Nung hinahanap daw po ang ating Panginoong Jesucristo ng mga tao, gusto nilang i-claim si Jesus para lang sa kanila. Pero ano yung sabi ng ating Panginoon? I must proclaim the good news of the kingdom to other towns because this is the reason why I was sent. Ang ganda po, no? Malinaw sa ating Panginoon ang kanyang layunin. Alam ni Jesus ang kanyang priority. Burnout happens when you say yes to everything. Minsan hindi na tama. Yes ka pa rin. Burnout ka din minsan kapag ginagawa mong isang bagay na hindi mo naman talaga alam ang dahilan. Hindi po ba? But remember this. You can bear anyhow if you know your why. Kakayanin mo lahat ng pasakit basta't malinaw lang sa'yo kung bakit. Kaya kailangan malinaw sa atin ano ba ang misyon mo? Ano ba talaga ang pinapagawa ng Panginoon? Pansinin niyo po, maraming mga tao nabubuhay ng 15 and 30. Nang ibig sabihin, 15 at 30, hinihintay ang sweldo. Amen? Buhay na buhay! Kapag 15 na at 30 na, di po ba? Mas buhay na buhay. Pag Desyembre na, may Christmas bonus na. Hindi po ba? Pero kumusta yung nagtatrabaho? Pag 1 to 14, pag 16 to 29, miserable ang tao. Bakit? Walang pera Pero minsan, kahit na 15 and 30 na ng buwan, tingnan mo yung itsura nung nagtatrabaho, ng empleyado. Malungkot pa rin. Bakit? Kasi tinanggap yung sahod, iniisip, pambayad ng kuryente, pambayad ng internet, pambayad ng utang, kaunti na lang, magro-grocery na naman ako. Tapos nauubos lang sa tax. Saan napupunta yung tax? Kinukurap lang. May pera na, hindi pa rin tunay na masaya. Amen? Kapatid, kaya nalulungkot ka kasi napakababa ng dahilan ng buhay mo. Amen? Taasan mo naman ang layunin mo sa buhay. Kaya nababurn out ka kasi napakababa ng iyong dahilan. Yan lang ba? Para dyan lang ba ang iyong buhay? Para magkaroon ka ng pera, magbayad ng utang? Yun lang ba ang ating buhay? Dyan lang ba umiikot ang buhay na ito? Remember, the higher your purpose, the higher your energy. Amen? Mas mataas na layunin, mas malakas ang iyong pangangatawan. Baka nakalimutan natin ang tunay na layunin ng ating buhay. Ang mahalin ng Diyos, mahalin ang ating kapwa. Anong layunin mo? Anungin mo sa Diyos. Magdasal ka. Kasi kapag ginagawa mong kagustuhan ng Diyos, mapagod ka man, palalakasin ka muli ng may kambal. Amen? Mga kapatid, kung pagod po kayo ngayon, physically, emotionally, spiritually, balikan niyo po ang tatlong bagay na ito. Rest like Jesus, pray like Jesus, and focus like Jesus.
higit sa lahat, tandaan niyo po, hindi ka nag-iisa na lumalaban sa buhay. Kasangga mo ang Diyos. At ang Diyos ang palaging nagbibigay sa iyo ng lakas. Kaya sa tuwing tayo'y mapapagod at konti na lang, mababurnout na, sabihin natin at ipagdasal, Lord, ikaw muna. Dahil sa iyo ako magpapahinga. Amen.